Ano ang mukha ng isang eleksyon? Aba, big event ang bawat eleksyon. Ito yung panahong sinusuri natin kung sino ang ating mga iuupo para mamuno. May mga katangian tayong hinahanap sa isang leader. Yung kayang makapag-isip ng maayos na mga batas, programa at sistema. Yung kayang isulong ang ating mga karapatan at dadalhin tayo sa kaayusan at kapayapaan. Yung mabilis kumilos at sasaklolo kung may unos. Dapat mabait, mapagbigay, at alam mong uunahin tayo palagi. Natural, mapagkumbaba, at makikinig at iintindi sa ating mga hinaing. Kailangan matalino nang masolusyonan ang lahat ng mga problema natin. Idagdag mo pa, yung may takot sa Diyos upang manatiling tapat sa tungkulin. At huwag nating kalimutan, yung laging bukas ang pinto at pwedeng puntahan sa anumang oras. Parang perpekto ang hanap natin, no? May ganun ba? Yung animo ay isang superhero? Pero sa tuwing sasapit ang eleksyon, maraming ganyan. Naglay daw nila ang mga katangiang hanap natin. Ang tawag sa kanila ay mga kandidato. Ang panahon ng eleksyon ay panahon na kabilang tayo. May karapatan tayo. Sinusuyo nila tayo. Ipaparamdam nila naka-close natin sila. Ito ang panahong palabati sila. Lagi silang nakangiti at pakaway-kaway. Ang babait kaya nila. Mabibigla ka na lang din. Kilala nila tayo. Akalain mo yon, kamag-anak mo nga daw sila eh. O kamag-anak ng kamag-anak mo o ng kakilala mo. Kaya huwag mag-aalala dahil madali silang lapitan. Sabi nila sa katotohanan, sila ang kusang lumalapit sa atin. Well, pag-eleksyon lang naman para personal na masabi sa atin na sila ang ating mga superheroes. Mula campaign period hanggang sa botohan ay puno na ng mga kakaibang salimuot. Diskusyon dito at doon, pagkatalo sa social media, away at yabangan ng mga kandidato at mga dakila nilang mga alalay at mga supporters na minsan, wag naman na sana, ay nauuwi sa madudugong komprontasyon. Ang kulit, no? Pero familiar nga ba tayo sa mga batas at ground rules na itinatakda para sa eleksyon? Tulad ng limitasyon sa pwedeng gastusin ng isang kandidato na base sa bilang ng mga botante. Pangalawa, may mga inilala ang mga araw para sa formal na pangangampanya. Isa pa, mayroong ding mga itinakdang lugar kung saan lang pwedeng maglagay ng mga posters at may tamang sukat mga yan. Ito pa, bawal ang manuhol. Kahit nga mga bowlers, caps, t-shirts, o cupcakes at juice na ipapakain pagkatapos ng caucus, hindi rin pwede. May bago din ngang pinapabantayan ngayon. Uso na kasi ang e-wallet kaya bantayan daw ang mga unusual electronic deposits. High-tech na, no? Mahaba ang listahan ng mga do's and don'ts na hindi naman din nasusunod. Ox lang daw mga yan. Lahat yan ay nailulusot. Yakang-yaka namang baguhin ang ating mga interpretasyon pagdating sa batas. At kapag nanalo na ang isang nandaya daw, too late. Sa bagal ng pag-iimbestiga sa anumang anomalya, ay eleksyon na naman pala. Another repeat. Nagsilabasan na muli ang mga posters bago pa man ang panahon na pinapayagan ng mga ito. Basta ba walang nakalagay ng mga katagang vote? Hindi din kailanman mag-o-overgastos ang kandidato kasi nakalagay na ang paid by friends off. Check na yan. Malalakas na campaign jingles ang sabay-sabay na dadaan kahit obviously hindi bayad ang copyright ng mga awit at musikang ginamit. Total walang pangil ang mga batas pagdating sa copyright. Kaya pwedeng-pwede. Nakakabusog din kapag eleksyon kasi pakain dito, pakain doon. Maraming pinamimigay ng mga mistulang souvenirs na malay mo nga naman balang araw ay maging memorabilia. Kung di daw gagawin ng kandidato mga yan, malamang ay matatalo lang din siya. Habang hindi naman natin talaga inaalam ang mga tunay na layunin, motibo at mga programa ng mga tumatakbo, nakabang tayo sa mga caucus. Sa mga ganitong pagkakataon lang natin kasi nakikita ng personal ang mga sikat, ang mga matataas
may impluwensya at may yaman na nagpaparamdam na ka-level natin sila. Pati nga mga kilos nila ay kakaiba. Always at your service ang tema. Maingay ang paligid, may palabas. Pati kandidato malalaman mong sumasayaw at kumakanta. Tuwang-tuwa naman tayo. Parang perya, palakasan ng boses. Mas malakas, mas may tsansang manalo kumbaga. Ang inaabangan din natin ay yung may iringan. Mas exciting pag parang sabong ng mga kandidato. Pansin mo ba na lahat ng tumatakbo ay iisa din ang branding? Kahit wag mo nang basahin ang poster, sure na nakalagay na diyan. All caps and in bold letters. Ang mga katagang para sa pagbabago. Ano kaya ang babaguhin nila? Ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin at ng gasolina? Mga programang pangkalusugan at edukasyon? Ang bahaba at ang traffic? Maging patas kaya ang batas? Mawawala ba ang korupsyon? Ang kahirapan. Teka, wait lang. Bago ba sila nagsitakbo ay na-require sila upang masukat ang kanilang mga IQ, EQ at SQ man lang? Malamang hindi. Kasi exempted sila sa mga requirements na inilalaan lamang sa mga katulad nating mga ordinaryo. Baka ilan nga sa kanila ay di din alam ang intelligence, emotional at social quotient. Mga aspetong dapat mataas ang isang leader. Di pa nga kasama dyan ang spirituality, creativity at adversity. Ngunit wala na ding saysay ang mga quotient na yan dahil sumasabay lang din naman tayo sa agos. Nakikibilang tayo sa eleksyon, hindi naman para gamitin ang ating mga karapatan, kundi para magbakasakaling may biyaya at may bigayan. Nabibili lang din naman daw kasi ang ating mga boto. Natural, magulo ang pag-iisip ng karamihan sa atin. Kahirap kaya ng buhay. Paano ka nga bang makakapagdesisyon ng maayos kung kumakalam ang sikmura mo, kung may disconnection notice ka ng kuryente, kung sa susunod na linggo ay deadline na ng binigay na palugit ng pinagkakautangan mo? Ang eleksyon ay temporaryong paglayo ng ilang dipaman lang sa mga pakikibaka natin sa buhay araw-araw. Kapit sa patalim, di ba? Ito rin ay panahon ng makabawi man lang, makakain man lang ng libre. Malagyan mo nga lang ng nunal o bigote yung poster ng kinakainisan mong kandidato ay nakakagaan na ng kalooban. Ilang taon na kaya tayong nagtitiis? Pero, teka, hindi ba ang eleksyon ay paghahanap ng mga leaders natin? Naku, hindi. Naka-line up na mga yan. Identified na nila kung sino ang mga susunod na kakandidato. Ini-endorso na nga nila eh. Hindi pa daw natin nauubos ang family tree. Maano naman kung sa iilang angkan lang talaga manggagaling ang mga tunay na magagaling? Kumbaga, bihasa na sila sa pamumuno. Daw. Pero magmasid ka, wala din naman talagang katapusan ang mga proyekto at programa. Lalo na ang mga kalsada na kahit alam mong kagagawa pa lang, ginagawa na naman. Lagi din namang may nakalaang tulong para sa atin. Kailangan lang mag-ingat kasi mas madali minsan ang mailagay sa drug watch list kaysa sa listahan ng mga makakatanggap ng ayuda. Di kung nice mong mapalitan ang kasalukuyang namumuno, ibalik mo lang yung dati. Ibig sabihin, hindi tayo naghahanap. Namimili tayo. Namimili na kung sino na ang naririyan. Magkaiba yun, di ba? Alam na alam mo na rin, nakatabi ng mga proyekto at programa ang malalaking letrang donated by o through the efforts of. At may picture pa yan ha, para maalala mo sa susunod na kampanya. Pati na ata hugis ng mga libreng antibiotics ay hugis mukha na kung sino man ang namigay. Effective ba mga gamot na expired? Oo naman, ang mga placebo ayon sa mga pagsusuri ay effective kasi it's all in the mind. Ang importante daw ay bigay ni ano yan. Kung nais nating magtuloy-tuloy ang progreso, alam mo na kung sino ang perfect choice. Kaya, hold. Napagmuni-munian mo na ba na siguro nga isang kakaibang pakiramdam kapag ikaw ay maluklok. Kung ikaw ang mabibigyan ng pagkakataong maupo sa pwesto, abusuhin mo kaya ito?
Maa-addict ka ba sa kapangyarihan? Marunong ka pa rin kayang makontento o pataas din ng pataas ang magiging ambisyon mo? Maninilbihan ka nga ba? Paulit-ulit ka din bang tatakbo? Ika naman ng mga batikan sa larangan ng eleksyon. Hindi daw sila paulit-ulit na tumatakbo. Gusto lang daw talaga sila ng mga tao kasi subok na sila. Pero sarcasm aside, bakit parang hindi naman tayo umuusad o maasenso? Bakit kahit sino ang umupo, ganun pa din naman ang mga struggles natin? Hindi natin feel ang difference. Hindi kaya nakalimutan na natin ang esensya ng eleksyon? Matitibay pa ba ang ating mga paninindigan at prinsipyo o mababa na din ang tingin natin sa ating mga sarili? Seryoso pa ba ang ating pagdedesisyon para sa ating kinabukasan? Alam ba natin na tayo mismo ang mga tunay na superheroes ng ating mga buhay? At silang mga namumuno, ang mga tagagabay sa mga kapangyarihan at kakayanan na tayong lahat ang may taglay. Alam pa ba natin yon? Na tayo ang tunay na pagbabago. Hindi tayo naririto upang magkagulo, magkanya-kanya, mawala ng tiwala sa isa't isa, manakit o masaktan, magnakaw, magutom, mandaya, mangurakot, umasa, maging tamad, mawatak, mag-away-away, mang-abuso, magdusa, magsisi, maghirap o maghinagpis. Naririto tayo upang paigtingin ang respeto. Magkakaiba man tayo ng mga paniniwala at pananaw. Mapapinuno ka man, mapakandidato o isang botante. Sapagkat ang tunay na mukha ng isang eleksyon ay pagmamahal. Pagmamahal sa kapwa, sa bayan, sa susunod na henerasyon, at higit sa lahat, sa ating mga sarili. Naglalakad mag-isa, may husga ang madla. At sinong magsasabi na wala kang halaga? At pigil ang hinga, nag-istul ng hawla. Ibiring man yung puso, di titigil tumama. Huwag ka lang kukurap, makikita mo'y ganap. Ikaw ang pusisi, ikaw ay magsisisi, ikaw ang magsasabi sa iyong ina.